Good morning. Oh, Happy New Year. Manigong taon po sa lahat. Only we have 2 weeks for 2024. Meron na lamang po tayong nalalabing 2 linggo para sa taong 2024. Then we are so busy Tayo nga pong lahat ay abala na for our lives. sa kanya-kanyang buhay po natin. We are still the series of the best gift. Nandun pa rin po tayo sa mensahe po ng best gift. Hindi boring. Hindi po ba boring? Because we are talking about all the time the best gift. Sapagkat madalas po nating pinag-uusapan ay tungkol sa magandang regalo. So many years we didn't put any decoration. Maraming taon na po hindi tayo naglagay ng dekorasyon dito po sa likod. Yeah, to why we didn't put. At naunawaan naman po natin kung bakit di tayo naglalagay. All world trying to celebrate Christmas. Ang buong mundo po ay abala sa pagdiriwang ng Pasko. They didn't know what is the meaning even. Ngunit hindi po nila alam ang tunay na kahulugan. Bible says, even though you will gain whole world, Sinabi po sa Biblia na kahit pa makamtan mo ang buong mundo, yet if you will lose your soul, what it will be your benefit? ngunit kung mawawala naman sa iyo ang iyong kaluluwa, ano ang magagawa nito para sa iyo? Everybody busy to get what they want. Lahat po ay abala sa pagkuha anuman ang kanilang kahilangan. Even politics, they try to corrupt. Why? To get more their needs. Kahit po sa politiko, sila po ay abala sa pagkuha o paggamgam ng mga bagay para po, sabi nga, maibigay din sa iba. If they are not sure go to heaven, what they have, no meaning for their lives. Ngunit kung hindi po nila alam kung paano sila makakapunta sa langit, ano man yung kanilang gagawin ay balewala po. Even those who are called Christian, they are not sure it's same with others. Ganon din naman po sa mga Kristiyano, kundi po sila sigurado, baliwala din po kung ano po yung kanilang mga ginagawa. God gave us only one name to be saved. At nagbigay nga po ang Diyos ng nag-iisang pangalan para po sa kaligtasan ng marami. Well, that's why Jesus was born. Kaya nga po si Jesus ay nabuhay at ipinanganak. All Christians, they said, they believe in Jesus Christ. At lahat po ng sumasampalataya nagsasabi na sila ay naniniwala kay Jesus. Actually, I don't mind what kind of religion. Sa totoo po, wala po akong pakialam kung ano mang klase ng relihiyon ang iyong kinabibilangan. Buddhist, Catholic, born again, or Mormons, whatever. Buddhist man, Katoliko man, o Mormon, o kahit ano pa yan, If they are not sure, go to heaven, whatever they believe become meaningless. ngunit kung sila naman po ay hindi sigurado na makapupunta sa langit, ano man po ang kanilang pinaniniwalaan ay baliwala. Even Catholics, they have simbang gabi, whatever. If they are not sure, go to heaven, whatever they do become useless. Ganon din naman po sa mga Katoliko, kahit ano pa po yung meron sila at pinaniniwalaan nila, kung di sila sigurado, lahat po ng yan ay baliwala. That's why we have to think about one matter. Kaya po, kailangan lamang po nating isipin yung isang mahalagang bagay. Are you sure go to heaven when you die? Na ikaw ba ay sigurado na makakapunta sa langit kapag ikaw ay namatay? That's what we emphasize
all the time the church. At yun nga po ang madalas nating binibigyang diin dito sa ating sambahayan. You must be sure when you die, you go to heaven. Na ikaw ay dapat na maging sigurado na kapag ikaw ay namatay, ikaw ay mapupunta sa langit. You must become child of God. Na ikaw ay dapat na maging anak ng Diyos. But usually, even pastors, they didn't explain how to become child of God so clearly. Ngunit karamihan po sa mga pastor, hindi pa po nila na ipaliwanag ng mabuti kung paano po ba maging anak ng Diyos. As we know, John chapter 10, verse 10. At alam nga po natin yung Juan chapter 10 verse 10, Thief comes to steal, to kill, to destroy. na ang magnanakaw po ay dumarating upang mangwasak, pumatay at manira. Then I come to let them have life, not only life, but abundant life. Ngunit sinabi po ni Jesus na siya ay naparito para magbigay ng buhay, hindi lamang po basta buhay, kundi masaganang buhay. There are three parts At- in John chapter 10, verse 10. At meron pong tatlong bahagi doon po sa John 10 verse 10. First, thief. Una po ay yung magnanakaw. That is Satan's group. Yun po yung grupo ni Satanas. Those who didn't become child of God. Yung mga hindi pa po nakabilang sa pagiging anak ng Diyos. When they die, surely they will go to hell. At kapag sila po ay namatay, sigurado po na sila ay mapupunta sa impyerno. Those who become children of God, there are also two parts. At sa mga naging anak naman ng Diyos, mayroon din pong dalawang bahagi. They have life, or not only life, but abundant life. Maaring magkaroon sila ng buhay o kaya naman ay masaganang buhay. Usually, even Christians, they don't have abundant life. Madalas po sa mga Kristiyano, hindi po pangkaraniwan ang may masaganang buhay. God gave Jesus not only giving we have only life, but also abundant life. Ibinigay nga po ng Diyos si Jesus upang tayo po ay magkaroon ng buhay, ngunit hindi lamang po buhay, kundi masaganang buhay. That's why we have to have abundant life, because that's God wants. Kailangan po nating magkaroon ng masaganang buhay sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos. That's why we studied very small gift to the abundant life. At pinag-aralan nga po natin mula doon sa pinakamaliit na regalo hanggang doon po sa may pinakamalaking regalo kung saan nandun yung masaganang When they buhay. accept Jesus Christ, become child of God, that's the smallest gift. Kapag nga po ikaw ay tumanggap kay Jesus, ikaw ay naging anak ng Diyos, yun po ay yung maliit na regalo. Actually, for the unbelievers, that could be the biggest gift. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, maaari po na yun na ang pinakamalaking regalo. Then, for us, as we are children of God, we have to find out the abundant gift. Ngunit para po sa atin ng mga anak na ng Diyos, kailangan po nating hanapin ano ba yung abundant gift o masaganang buhay o regalo na mula sa Diyos. Last week, we thought about Father. Nakaraang linggo po, pinag-usapan po natin ay tungkol sa Ama. If we didn't experience God as our Father, then we cannot say we have abundant life. Kung hindi po natin naranasan na ang Diyos ay ang ating Ama, masasabi ko po na hindi pa tayo nakakaranas ng masaganang buhay. Jesus is only one way to come to the Father. Si Jesus lamang po ang nag-iisang daan papunta sa Ama. Jesus is only one way to become children of God. At si Jesus din po ang nag-iisang daan upang tayo ay maging anak ng Diyos. Children must have parents, especially father.
Ang mga anak po ay dapat na magkaroon ng magulang, lalo na ng ama. Jesus said, I am the way and the truth and the life. Sinabi po ni Jesus na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. For what? Para saan po? Why He is the way and truth and life. Bakit po siya tinawag na daan, katotohanan at buhay? As long as you said, I believe in Jesus, you must experience God as your own Father. Kapag sinasabi mo na naniniwala ka kay Jesus, dapat mong maranasan na ang Diyos ay ang iyong Ama. Then no one comes to the Father except through me. At sinabi nga po ni Jesus na walang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Who is me? Sino po yung ako? Who is me? Sino po yung ako? At the back, at the back, at the back. Look at me, look at me, look at me. Who is me? Who is me? Jesus. Jesus is the only way to come to Father. Si Jesus nga po ang nag-iisang daan para makapunta tayo sa Ama. Only through Jesus, human, we, children of God, can come to the Father. Tanging si Jesus lamang po ang daan. Tayong mga tao, mga anak ng Diyos, papunta sa Ama. Human will come to the Father Ang tao po ay pupunta sa Ama. through Jesus Christ only. Sa pamamagitan lamang po ng nag-iisang si Jesus. That's why Father only gave us only one name to be saved. Kaya po, binigyan po tayo ng Ama ng nag-iisang pangalan para maligtas. When we say only Jesus is the way to be children of God, then other religion will persecute us. Kapag sinabi po natin na si Jesus o pinaniwalaan po natin na si Jesus lamang ang tanging daan, malamang po maraming relihiyon ang tayo po ay aakusahan. If you will say, I know who is Jesus, Kapag sinabi mo na kilala ko kung sino si Jesus, then you must know who is your Father. dapat alam mo din kung sino ang iyong Ama. That's why it's so strange. Most Christians, they said, I know who is Jesus, but they know only the name Father as God. Ngunit marami po nagsasabi na kilala namin si Jesus, ngunit sa pagiging Ama ay alam lamang nila yung salitang Ama o pangalan na Ama. Let me ask you one question. Magtatanong po ako sa inyo ng What katanungan. is eternal life? Ano po ba ang buhay na walang hanggan? Only go to heaven? Yun po ba ay pagpunta lamang sa langit? We will go there and live eternally. Opo, pupunta po tayo doon at mamumuhay po tayo magpasawalang hanggan. But definition of eternal life in the Bible is different. Ngunit ang pakahulugan po ng buhay na walang hanggan sa Biblia ay ibang-iba. Whatever you believe, what is eternal life is okay for you. Kung ano man po ang pinaniniwalaan ninyo na kahulugan ng buhay na walang hanggan para sa iyo ay ayos lang naman. But you have to find out what is definition eternal life in the Bible. Ngunit kailangan mong alamin ano ba ang kahulugan ng buhay na walang hanggan sa Biblia. John chapter 17 verse 3 said, eternal life is Sinasabi po sa Juan 17 verse 3 na ang buhay na walang hanggan ay they might know you. na ikaw dapat ay makilala nila. Who is you? Sino po ba yung tinutukoy na ikaw? The only true God. Na nag-iisang tunay na Diyos. Who is God? Sino po ang Diyos? Who is God? Father. Eternal life, first condition, you have to know who? Father first. Ang kondisyon po ng buhay na walang hanggan, una po, kailangan mong makilala kung sino ang Ama. I'm really sad when someone talk about eternal life, they didn't mention God is Father. Nalulungkot po ako na kapag pinag-uusapan o itinuturo ang buhay na walang hanggan, ngunit hindi po nabanggit ang tungkol sa Ama. Then, what is next? Ano po ang kasunod? And know
Jesus Christ. At kilalanin si Jesus. Jesus Christ was sent by Father. At si Jesus nga po ay ipinadala ng Diyos. If I will give you the gift, Kung bibigyan kita ng regalo, only you will be pleased because of gift. siguro ikaw ay matutuwa dahil sa regalo. If you will not recognize who gave that gift, Ngunit kung hindi mo kinikilala kung sino yung nagbigay sa iyo ng regalo, mali. mali po yun. If somebody give to you this gift, At kapag meron pong nagbigay sa iyo ulit ng regalo, what you will ask? ano po ang iyong tatanungin o Who hihingin? gave this gift for me? Tatanungin niyo po na sino ba yung nagbigay sa akin ng regalo na to? Amen. Amen po ba? Yes. When you receive, you will be happy. Kapag ikaw po ay tumanggap, ikaw po ay masaya, Then you will ask, who gave this gift to me? at itatanong mo po na sino ba yung nagbigay ng regalo na ito sa akin? Amen. That's why two matters. Not only gift, but also who is the one give that gift. Yun po ay dalawang bagay. Hindi lamang po yung tumanggap tayo, kundi yung pagkilala kung sino po yung nagbigay sa But atin. usually, as you know, they don't talk about eternal life. Father is included. At ngayon po nalaman ninyo na hindi nga po pinag-uusapan ang buhay na walang hanggan, na wala po yung salitang Ama na napapaloob po When you doon. know Jesus, your all sins will be forgiven. At alam po natin na sinabi ni Jesus na ang lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad na. That's why God gave only begotten Son for us. At ibinigay nga po ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak. People, why they don't believe Jesus is the only one Savior? Marami pong tao hindi naniniwala na si Jesus ang nag-iisang tagapagligtas. Jesus died for all. Na si Jesus po ay namatay para sa lahat. Jesus died not only for the Christian, but also unbelievers too. Hindi lamang po namatay si Jesus para sa mga Kristiyano o sumasampalataya, kundi maging sa mga hindi pa God sumasampalataya. said, I prepared gift for you. Sinabi ng Diyos na naganda ako ng regalo para sa iyo. Some accepted, some didn't. Yung iba po tumanggap, yung iba naman ay hindi tumanggap. The one who accepted become children of God. Siya na tumanggap ay naging anak ng Diyos. That's why we accepted Jesus Christ. Then we received the gift. Kaya po tinanggap natin si Jesus at natanggap nga po natin ang regalo mula sa Diyos. Gifts was already prepared, but they didn't accept it. We call it unbelievers. Yung regalo po ay nakahanda na at ibinigay na po ito, ngunit hindi po nila tinanggap. Ang tawag po doon ay mga hindi sumasampalataya. That's why they are group of Satan. Kaya po masasabi po na sila ay kagrupo ni Satanas. That's why eternal life is two matters. Ang buhay na walang hanggan po ay may dalawang mahalagang bagay. Only two matters is Father and Jesus Christ. At yung mahalagang bagay po na yon ay ang Ama at si Jesus. You could read, okay? Eternal life is knowing Father and Jesus Christ. Ayun po, mababasa po natin na ang buhay na walang hanggan ay kilalanin ng Ama at si Jesus. It's so easy to read, Ito po ay madali lamang basahin. but explaining, also understanding is not easy. Ngunit ang pagbabahagi po, pagpapaliwanag ay hindi po ganun kadali. I know, you can say, I know Father, I know Jesus Christ. Masasabi mo na kilala ko ang Ama at kilala ko ang Diyos, ay si Jesus. Is there anyone didn't know who is Father, who is Jesus Christ? Meron po ba dito na hindi nakakakilala sa Ama at kay Jesus? Meron po ba? Meron po ba? Ay, masarap tulog ito. Komportable yan. Walang bothering. Gising, gising. Gising. Okay? So is to say, I know Father, I know Jesus Christ. Madali lamang pong sabihin na kilala ko ang Ama at kilala ko si Jesus.
we will focus on to John chapter 17 verse 3. At ngayon po ay bibigyang diin po natin yung Juan 17 verse 3. Anyway, God gave us second gift, Holy Spirit. At binigyan nga po tayo ng Diyos ng pangalawang regalo, yun po ay ang banal na Espiritu. And we call God. At sa pamamagitan po noon ay nakatawag po tayo sa Diyos na aming Ama o Abba Father. Yet, we need to understand more matters. At ngayon po ay kailangan pa po nating unawain yung maraming bagay. Do you have any word which you didn't understand? Meron po ba kayong nakikitang salita na hindi po ninyo nauunawaan? Meron ba? You know every word. Alam po ba ninyo ang bawat salita na nakikita ninyo sa harapan? But still, you don't know the meaning of one word. Ngunit hindi pa nga po natin nauunawaan yung kahulugan ng nag-iisang salita. What is, you don't know. Ano po ang ibig sabihin ng knowing? Do you know the meaning of knowing? Alam niyo po ba ang kahulugan ng pagkilala or pagkaalam? Yes, everybody knows. Siguro po lahat ay nakakaunawa. But what you know, what Bible says, meaning is different. Ngunit kung ano yung iyong nalalaman at kung ano naman ang sinasabi ng Biblia ay magkaiba. That's why problem is not same but different. Ang problema nga po ay hindi parehas. What is meaning of knowing? Ano po ang ibig sabihin ng pagkakilala o When we say pagkaunawa? know, matter of information. Kapag sinabi po natin na alam natin, ibig sabihin po noon, meron po tayong impormasyon. Several times I explained this word already. At maraming beses ko na po itong binigyang diin, itong salita na pagkilala. Still, John chapter 17 verse 3. Ano pa rin po tayo sa John 17 verse 3. But we will study what word? Ano nga po yung salita na atin pong pinag-aaralan? No. That's why I put big space around the word no. Kaya po naglagay ako ng malaking space para sa salitang no. Okay. Matthew chapter 25, Sa Mateo chapter 1 verse 25, it's story of how Mary become pregnant. ito po ay ang kwento tungkol kung paano si Maria po ay nagbuntis. By the way, do you know what is the meaning of Maria? Alam niyo po ba ang kahulugan ng salitang Maria o pangalan ng Maria? Maria is Maria, di ba? Pero it has meaning. Ngunit meron pong kahulugan ang pangalang Maria. Anyone knows? Sino po ang nakakaalam? Maria, meron meaning. Ang pangalan po ni Maria ay may kahulugan. First time? Nako, kawawa naman. Meaning of Maria is black. Meaning of Maria is black. Ang kahulugan po ng salitang pangalan ni Maria ay black. Did you hear? Did you hear? Hindi pa. Black. 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 Itim. Itim. Why itim? Bakit po itim? Why itim? Next time. Sorry. Joke lang. Meaning, from the sin, okay, Holy One will be born. Anyway, that's not important. Knowing. Ayun po, doon po tayo sa pagkaalam o pagkilala. Okay? Angel appeared to the Mary. Ang isang anghel po ay nagpakita kay Maria. Still, Mary was virgin.
At si Maria nga po ay hindi pa nagkaroon ng karanasan sa lalaki. Everybody knows this story. At alam po ng lahat tungkol kay Maria. So, if you are Maria, what will you say? Kung ikaw si Maria, ano ang iyong sasabihin? You will have baby in your womb. Sinabi sa iyo na magkakaroon ka ng, meron kang, ikaw ay nagdadalang tao. Crisel, what will you say? This one. Another one, I will say. Luke chapter 1, 31. Doon po sa Lucas 1:31, Same. parehas po ng sinasabi. Okay? The angel said, "Oh Mary, you will conceive." At sinabi nga po ng anghel na ikaw ay nagdadalang tao, Maria. So, Mary said what? Ano po sinabi ni Maria? According to the Bible, other one, what? 34, we'll read. Kasi go. Then said to Mary and to the angel, Sandali. Marami tulog pa. Oh, gising lahat. Okay? Hoy. Look at me. I need your love, okay? We'll read. Kasi go. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? Totoo ba yun? Mary said, I don't know man. Sinabi po ni Maria na hindi pa ako nakakaranas ng lalaki. Her father is man. Ngunit ang kanyang tatay ay lalaki. His, what do you call it? Engaged. Joseph also man. At si Joseph nga po ay lalaki din naman po at siya po ay engaged kay But sabi na Maria. Mary, I don't know man. Ngunit sinabi nga po ni Maria na wala akong alam tungkol sa mga lalaki. Totoo ba yun? She knows man. Alam po niya yung lalaki. But Mary said, I don't know man. Ngunit sinabi po niya na wala akong alam tungkol That's sa why, lalaki. if you don't understand meaning of no in Bible, you cannot interpret. Kaya po kung hindi po natin nalalaman kung ano pong ibig sabihin ng no o pagkaalam sa Biblia, hindi po natin ito mauunawaan ng lubusan. What is eternal life ulit? Ano nga po ang buhay na walang hanggan, ang kahulugan? First, knowing, then, Jesus Christ. No! Importante yun. Ayun po ay ang kilalanin ng Ama at pangalawa ay kilalanin si Jesus. If you don't know the meaning, the no in Bible, you cannot understand also what is eternal life too. Kung hindi po natin nauunawaan yung salitang no o pagkakilala o pagkaalam, hindi rin po natin mauunawaan yung salita na buhay na walang hanggan. Genesis chapter 4 verse 1. Po sa Genesis 4 verse 1, We'll read together. Kasi go. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Adam knew his wife. Kilala po ni Adam yung kanyang babaeng asawa. Of course, husband knew his wife. Opo, yung lalaking asawa, kilala po niya yung kanyang babaeng asawa. Other word, it's a King James version. Adam made love to his son. Ang sa ibang To his wife, Eve. sa ibang interpretasyon po ng Biblia na King James version, si Adam po ay minahal yung kanyang asawa. Now, you know what is the meaning of new. Look Now- at me, please. Ngayon po alam na po natin kung ano yung ibig sabihin ng no o new o pagkaalam o pagkakilala. Word no is what? Experience. Ang salitang no po, ang kahulugan po nito ay karanasan. What Mary said, I don't know, man. Yung sinasabi po ni Maria na wala po siyang alam tungkol sa mga lalaki, Other word, I didn't make love with man. sa ibang salita po, ang ibig sabihin po noon, wala pa siyang karanasan sa lalaki. Also, I didn't sleep with the man. O kaya naman po ay hindi ko pa naranasan na matulog kasama ang isang lalaki o Experience makasiping. of man. Makasiping ang isang lalaki. So, the Mary said, I didn't sleep with man.
Sinabi po ni Maria na hindi pa ako nakasiping sa lalaki. So I didn't sleep with men. How I will conceive? Kung hindi pa ako nakasiping sa lalaki, paano ako magdadalang tao? That's why no is Hebrew yada, even same. That's why meaning is experience. Yung salitang no po sa Hebreo ay yada na ang ibig sabihin po ay karanasan. That's why without knowing the meaning in the Bible, then you cannot interpret the Bible. Kung hindi po natin naunawaan yung kahulugan ng salita sa Biblia, hindi rin po natin maipapaliwanag itong Biblia. That's why we could interpret now John 17 verse 3. Ngayon po, atin na pong naipaliwanag at kaya na po nating ibahagi o ipaliwanag sa iba. So, we read John 17:3. Basahin po natin. Kasi go. Now this is eternal life, that they may know, experience Ulit. Then they experience you. the only true God, and experience Jesus Christ, whom you have sent. Yun, correct interpretation. Yun po ang tamang paliwanag. Okay? That's why not only, I know. No, you must experience Jesus and Father. Hindi lamang po natin sasabihin na kilala natin ang Diyos at si Jesus, kundi dapat po maranasan natin kung sino ang Ama at kung sino si Jesus. How can you explain you experience Jesus? Paano mo po ipapaliwanag kung paano mo naranasan si Jesus? Is it hard to understand? Ito po ba ay mahirap maunawaan? Yes or no? No. Yes or no? No. Tulog ka ba? Oh, meron tulog. Oh, meron tulog. Okay, no problem. So, let me explain what is explanation of experience Jesus. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko kung paano po ninyo ipapaliwanag kung paano ninyo naranasan si Jesus. First, you have to baptize in the Holy Spirit. Una po, kailangan po muna nating mabautismuhan sa banal na spirito. Then you will cry. Why? Because, Jesus died for my sin. You will know. You will experience. At ikaw po ay luluha ng marami at mapapatunayan mo po na si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan. That's why baptism of Holy Spirit is so important to experience Jesus is our Savior. Kaya po, yung maranasan mo, yung bautismo ng banal na Espiritu, ang magbibigay din po sa atin ng karanasan na si Jesus nga po ay ang ating But tagapagligtas. today, we focus on two, knowing, experience, Father. Ngunit kayo po, atin pong binibigang diin ang pagkaranas sa Ama at kay Jesus. I have limitation to explain to you this matter. Limitado lang po yung akin pong pagpapaliwanag para po sa inyo. Yo, experience Father is we call baptism of Father. Ang maranasan po ang Ama, ang tawag po doon ay bautismo ng Ama. So as you see, experience Father, then become God as your Father. Ang pagkaranas po sa Ama, ibig sabihin po nun ay maranasan mo na ang Diyos ang iyong Ama. Last week, I explained to you how I met God as my Father. Nakaraang linggo po, pinaliwanag ko po, kinuwento ko po kung paano ko po naranasan na ang Diyos pala ay ang aking Ama. First, you will have information. I have to experience God as my own Father. Una po, kailangan muna po tayong magkaroon ng impormasyon na dapat pala maranasan ko na ang Diyos pala ay ang aking Ama. You ask God. God, Bible says, Pastor, explain your word that you are my Father. At sabihin po ninyo na sa Biblia na kailangan pala kitang maranasan bilang Diyos na aking Ama. So let me experience you as my Father. Hayaan mo na maranasan kita bilang aking Ama. That's why
prayer is not asking your needs. Kaya po ang panalangin ay hindi lamang paghingi ng ating mga pangangailangan. Then you must ask God, let you experience He is your Father. At kailangan mong hingin sa Diyos na, Ama, kailangan kong maranasan ka bilang aking Ama. Bible says the Holy Spirit is the best gift. Sinabi po ng Biblia na ang banal na Espiritu ang pinakamagandang regalo. That's what we started actually. At yun nga po yung ating napag-aralan na. Then, Isaiah chapter 49:15. Po sa Isaiah 49 verse 15, I am explaining who is our Father in heaven. ngayon po akin pong pinapaliwanag kung sino po ang ating Ama na nasa langit. Okay, we'll read it. Cassette, go. Can a mother forget the baby at Sandali. her breast? Merong bibig pero hindi buksan. Marami pa. O, sa likod. O. Cassette, go. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? You mother have to answer. Oh, wait. Kayong mga nanay, kayo po ang makakasagot niyan. Meron po ba? Hindi. Meron po ba? Hindi. Sino sabi meron? Sino sabi meron? Nanay ka ba? Hindi, di ba? Yeah. Even the nanay is willing to lay down her life for the baby. Kahit po ang isang ina ay handang ibigay ang kanyang buhay para sa anak. Ito, impossible. Ito po, ano mo ay imposible. The verse coming. Ito po yung susunod na verse. Though she may, what? Forget. I will not forget you. Kahit pa ikaw ay kanyang kalimutan, hinding-hindi kita kakalimutan. Emphasize, sing, I will never forget. Ang sinasabi po dito, binibigyang diin, ay sinasabi ng Ama na hindi kita makakalimutan. When you become child of God, Kapag ikaw po ay naging anak na ng Diyos, if you will not meet Father, kung hindi mo po makilala ang Ama, meaning you have no Father, ibig sabihin po noon, wala kang magulang. meaning you have no parents, Wala kang magulang, wala kang ama, you are orphan. ikaw po ay tatawaging ulila. Tao pero walang parents. Ikaw po ay tao, ngunit walang magulang. That's what you want. Yun po ba ang gusto natin? That's what God doesn't want. Yun po ay ayaw ng Diyos. If you become my child, you have to know me, Father. Kung gusto mo na ikaw ay maging aking anak, kailangang makilala mo ako bilang ama mo. Amen. Amen. That's why God sent His Son. Kaya nga po pinadala ng Diyos ang kaya nag-iisang anak. Make you His child. Gawin kang kanyang anak din naman. Through Jesus, you have to know who is Father. Sa pamamagitan ni Jesus, kailangan mong makilala kung sino ang Ama. Then, verse 16. We read. He said, go. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. What is the meaning engraved? Ano po ibig sabihin ng inukit? Meaning curved. Curved. Tayo po ay inukit. When you curve, meaning you remove some parts of your skin or meat, then nobody can erase. Ibig sabihin po noon, nagtanggal po tayo ng kaunting parte ng ating balat at kahit kailan po ay hindi na matatanggal pa kung ano yung inukit. He did it. Yun po yung ginawa ng Diyos. That's why He will never forget your name. Kaya hindi po niya makakalimutan ang iyong pangalan. Then you didn't know Him. At ngayon, hindi mo naman siya kilala. You didn't experience Him as your Father. At hindi mo rin pala siya nararanasan bilang iyong ama.
That's why you don't have. Kaya po masasabi ko na wala ka nung pinakamagandang regalo. Why I put last the slide? I mean the word of God. Why do I put it? Bakit ko po nilagay yung huling verse po doon? It's conclusion. Ito po yung kabuuan. John chapter 20, what? 17. Ito po sa John 1:20 verse 17. We'll read together. Get go. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." What is the connection with a father? Ano po ang connection nito sa ating Ama? Look at me here. Don't play with others. Why I put it? Bakit ko po inilagay yan? Everybody can say, "Oh, I met God as my father." Marami pong pwedeng magsabi na nakilala ko ang Diyos bilang aking Ama. They cannot prove. Ngunit hindi naman po nila ito mapatunayan. This verse prove how someone met God as father. Ngunit dito po pinapatunayan po na yung nakaranas kung sino ang Ama. When you meet God as your father, Kapag naranasan mo po ang Diyos bilang iyong Ama, even He will lay down His life for the father. yung anak po na yon ay magbibigay pati yung kanyang buhay para sa Ama. That's the blessing. Yun po yung, That's the biggest blessing. yun po yung pinakamalaking pagpapala. See, Jesus is God Himself. Si Jesus po ay kapareho ng Diyos. What God want Him to do, He said, yes. At kung ano man po ang nais ng Diyos, ng Ama na gawin niya, sasabihin ni Jesus ay opo. Why? Bakit po? Because Jesus knew who is Father. Sapagat nakikilala po ni Jesus kung sino ang Ama. That's why when you baptize Father, then your life will be really upside down. Kaya nga po kapag naranasan mo po ang Diyos bilang iyong Ama, ang iyong buhay po ay mababago. You will never say no to Father. At hindi mo po sasabihin sa Diyos na ayoko. Think about the political son. Isipin po natin, alalahanin po natin yung alibughang anak. He came back from the last minute. At siya nga po ay bumalik mula po doon sa sitwasyon niya na malapit siyang mamatay sa That's gutom. what we call baptism fire. Yun po ay ang bautismo ng Ama. Its conclusion. Ephesians chapter 5. Ito po yung conclusion sa Epeso 5:10. And find out what is the Lord. Hanapin mo, pag sumakitan mong hanapin kung ano ang nakalulugod sa Diyos. I am asking you. Ako po ay nagtatanong sa inyo, Do you have your lover? meron po ba kayong nagmamahal sa inyo? When you have your lover, what did you do for your lover? Kung ikaw po ay mayroong mangingibig, ano po yung ginagawa mo para doon sa iyong mangingibig? You will make your lover happy. Ang gagawin mo po ay pasasayahin mo yung iyong mangingibig. Then you have big utang from your lover. What will you do again? At kung ikaw ay mayroong napakalaking utang mula sa iyong mangingibig, ano naman ang gagawin mo? Even though you cannot pay back your utang from your lover, giving your life is not enough, then what will you do?
Kahit pa po alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang bayaran yung napakalaking utang sa iyong mangingibig, at alam mo kahit na yung buhay mo ay hindi sapat na pambayad, ano yung gagawin mo? That's the people, those who meet God as their own Father. Yun po ang mga tao na nakaranas sa Diyos bilang Ama. This message is not shallow. Ito pong mensahe na to ay hindi po mababaw. I believe less than 3% of Christian, they are understanding this matter. Naniniwala po ako na hindi bababa sa 3% ang nakaranas po sa Diyos na kanilang Ama. You must have your lover, those who gave you big utang. Kailangan mong magkaroon ng, kailangan mong maranasan yung iyong mangingibig na nagbigay sa iyo ng malaking utang. That is our Father. At yun po ay ang ating Ama. We were dead. We were dead. Tayo po ay mga patay. We were enemy of Him. At tayo nga po ay naging kaaway ng Diyos. Then He killed only Son, Jesus, for us. Ngunit pinatay po niya yung kaya nag-iisang anak na si Jesus para sa iyo. We are all the time talking about Jesus. Lagi po nating pinag-uusapan at iniisip ang tungkol kay All world Jesus. become crazy to celebrate Christmas. At ang buong mundo ay baliw na baliw sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. But they don't know the meaning of Jesus Christ. Ngunit hindi naman po nila nauunawaan kung sino si Jesus. Even Christians, they are not talking about the one who give the gift. Ngunit kahit ang mga Kristiyano, hindi po nila sinasabi kung sino po yung nagbigay ng magandang regalo. It makes me so sad. Not only it makes him so sad. At nalulungkot po ako para doon. At hindi lamang po ako, kundi ang Diyos, ang ating Ama ay nalulungkot. That's why we don't have abundant life. Kaya po wala po tayo ng masaganang buhay. When you are baptized, Father, then you have abundant life. At kapag nga po ikaw ay nakaranas sa Diyos na siya ang iyong Ama, ikaw po ay magkakaroon ng masaganang buhay. Why I can say only less than 3% having experienced Father. Bakit ko po sinasabi na nasa 3% lamang po ang nakakaranas sa Diyos na siya ay Ama? Think about how many percent of Christians they lay down their life for the Father. Isipin po ninyo, ilang Kristiyano po ba ang nag-alay ng buhay para sa ating Ama? That's what Jesus did. Yun po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Those who meet God Father, then they will try to pay their utang to the Father. Siya nakaranas sa Diyos bilang kanyang Ama. Siya yung nagsisikap na magbayad doon sa utang. That's why even though they said, lay down my life is not enough to pay back His love. Kaya po sinasabi nila na kahit pa ibigay ko yung buhay ko sa Diyos, hindi yun sapat para pambayad sa kanyang dakilang pag-ibig. When we are thinking about Jesus was born, we have to think about our Father. Kapag iisipin po natin na si Jesus ay ipinanganak, dapat din po nating isipin ang ating Ama. Amen. You must make Him happy. Kailangan mo pong pasayahin ang iyong Ama. How? Paano po? You have to meet God as your own Father. Kailangan mong maranasan ng Diyos bilang iyong Ama. Then I am your Father. Sinabi po niya na ako ang iyong Ama. Then He calls you, come closer to Him. At sinabi po niya na lumapit ka pa sa akin. You call Him even Father, Natawag mo nga siyang Ama, but you said, oh, you are so strange to me. ngunit sinasabi po ninyo na parang ikaw ay parang bago sa akin. That's what we. Yun po tayo. That's what we. Yun po tayo. That's why we don't have abundant life. Kaya po wala po tayong masaganang We buhay. are living just like orphan. Tayo po ay namumuhay na may mga ulila. How many Christians they are thinking about Father? Ilan po sa mga Kristiyano ang iniisip na ang Diyos ay kanilang Ama? How
many Christians, they lay down their lives for the Father? Ilan po sa mga Kristiyano ang nagbigay alay ng buhay para sa Ama. Still asking candy, candy, candy. At ang hinihingi pa rin po hanggang ngayon ay candy lang. They said, I am child of God. At sinasabi nila, ako ay anak ng Diyos. Thank you, Jesus, they said. Sabi pa nila na salamat Jesus. But they must not thank your Father. Ngunit hindi po nila maalalang pasalamatan ng Ama. If you will be baptized in the Father, Kapag ka ikaw po ay nabautismuhan ng Ama, you will only think about one word. isa lamang po yung iisipin mong salita. That word is Father. Yung pong salita na yon ay Ama. And you are willing to lay down your life for Him alone. At kayang-kaya mong ibigay ang iyong buhay para sa Kanya. Somebody saved you. Meron po nagsabi ng salamat. We are common people. Maaari pong tayo ay pangkaraniwang tao You lamang. have utang na loob. Ikaw ay may utang na loob. You want to pay back. Kaya The one who saved you. gusto mong magbayad doon sa inutangan mo o sa kaligtasan. Amen. Amen. I met God as my Father. Na naranasan ko po ang Diyos bilang aking Ama. This is my goal even for you. At yan po ang aking layunin para sa inyo. This is also will of Father. At yan din po ang nais o kalooban ng Ama. What is eternal life ulit? Ano nga po ulit ang buhay na walang hanggan? 2 matters. Dalawang bagay po. Knowing. Kilalanin ng Yes, we know who is Jesus. po. Kilalanin ng Ama at si Jesus at kilala po natin si Jesus. We already experienced Jesus is our Savior. At naranasan nga po natin na si Jesus ay ang ating tagapagligtas. That's why we cry because we are forgiven. Kaya nga po tayo lumuluha sapagkat ang ating pong mga kasalanan ay pinatawad na. Still one thing kulang. Ngunit meron pa pong isa na kulang. What is it? Ano po yun? You must experience Father. Kailangan mong maranasan kung sino ang Ama. If you will not, all the time, He cannot be happy. Kung hindi po natin na gagawin na maranasan ng Ama, malulungkot po ang ating Ama na He nasa call you, langit. anak, halika dito. Tatawagin ka na, anak, lumapit ka dito. But you say, I am so strange, you. Ngunit, ayaw mong lumapit sa Diyos. Why? Bakit Because po? you didn't experience God as your Father. Sapagkat hindi mo pa naranasan ng Diyos na iyong Ama. Even though we don't have the biggest gift yet, Kung wala pa man po tayo ng malaking regalo ngayon, but information, what Bible says, could be the start of having the best gift. ngunit yung impormasyon po na narinig po natin, yun po yung pinakamagandang simula para po doon sa malaking regalo. Okay, let's all stand. Tayo po lahat ay tumayo. We'll pray. Tayo po ay mananalangin. Remember what God wants us to do. Alalahanin po natin kung ano po ang nais ng Ama na ating gawin. Not only calling God Father, Hindi lamang po ang tawagin Diyos ang Ama, it's time to experience God as own Father. ganyan po, ngayon na po natin mararanasan na ang Diyos ay ang ating Ama. Reach out your two arms. Taas po natin ang ating dalawang kamay. As your time is come to you with two arms. Katulad po ng Ama na lumapit sa atin na merong dalawang kamay. We'll ask God, Father, bless me to experience you. Hingin po natin sa Ama na Ama, nais kong maranasan ka. Let us shout hallelujah and we'll pray. Hallelujah!
Son. You send your only begotten Son. You made us your children. Also, Father, you told us you must experience of me. Hallelujah. Thank you, Father, for your word, for your written contract. Father, thank you. You must be glorified. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, the one who died on the cross to make us children of Father. Also you showed us how we have to live, how we must meet God as our Father. The love of Father, still you covered us with your perfect love. The fellowship of Holy Spirit, the one who will empower us to know who is our Father in heaven. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will know me. And say, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Hallelujah. You might be seated. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Good. So alam niyo na po yung inyong ipapanalangin araw-araw. Ngayong maranasan po natin ang ating Ama. Po. So bago po lahat, announcement po na po tayo. Yung ating pong Lord's Day service. Tuwing linggo po yan, alas 8 ng umaga, nagsisimula po tayo. So paalala po, hanggat maaari po talaga ay makarating tayo ng maaga. Po, huwag po tayong malate. Po. So alas 8 po yan tuwing linggo. At yung ating pong morning prayer tuwing umaga po yan, 6:30 ng umaga. So samahan po natin yung mga kapatid natin na nanalangin dito po sa ating sambahayan. At ganoon din po, sa Wednesday prayer meeting po, alas 3. Tuwing Miyerkules po yan, meron po tayong prayer meeting. So ganoon din po, samahan natin yung mga kapatid po natin na nananalangin at may konting balik tanaw po para sa mensahe ng linggo. So ngayon po, meron po tayong gawain sa Lord's Kids. Pero ngayon po wala. Dahil po ngayon ay ating year-end party. No? Sa youth din po, wala rin po sila. Siguro may mga meeting lang po sila mamaya. Pero may gawain po kami para sa mga dalaga at binata, sa mga bago po. Ano po yan? 1:30 ng hapon. Dito rin po yan sa church. Siguro po next week, meron po silang gawain. So dalaga at binata po, basta walang asawa, pwede pong dumalo. Diyan naman po ating Encounter with God Fellowship. So every last Friday of the month po yan. So abangan po natin yan sa darating na January. Kasi po yung ating pong December, na-adjust na po natin ng unang linggo. So magkikita-kita po tayo by January, huling Friday. So salamat din po sa patuloy na nagbibigay ng isang dakot na bigas. So, dumadami na. So salamat po sa mga patuloy na hinihipo ng Diyos na pagdala ng isang dakot na bigas. Yan po. So, yun lamang po yung ating announcement. Ngayon po ay ating pong year-end party. So, sa mag-host. So, antay-antay lang po tayo. I was down but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down but now Ayan, I'm hello po. Aayusin po muna natin yung mga upuan. Gilid po dito. Diyan. Gilid po muna